Updates naman mula sa The Hague, Netherlands. Walang session ngayong araw ang ICC Pre-Trial Chamber 1 kaugnay ng confirmation of charges hearing sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kabila nito, nagpahayag na ang defense ng abiso patungkol sa kagustuhan ni Duterte na hindi dumalo sa isa pang hearing na nakatakdang talakayin ang usapin ng kanyang detensyon. Narito ang kabuuan ng balita. Ngayong linggo, dinidinig ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 ang kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na kaugnay ng mga umano'y extrajudicial killings na naganap sa ilalim ng kampanya kontra droga ng kanyang administrasyon. Sa unang 2 araw ng 4-day confirmation of charges hearing, inilatag na ng prosekusyon at kampo ni Duterte ang kanilang opening statements, gayon din ang mga ebidensya kaugnay ng umano'y krimen na magiging batayan ng korte kung itutuloy pa ang paglilitis sa dating Pangulo. Umpisa pa lamang ang prosesong ito, ngunit para sa mga kaanak na mga umano'y nasa bunsod ng EJK, malaking bagay na ito tungo sa hinahangad nilang hustisya. Ngunit taliwas sa inaasahan ng kampo ng mga biktima, wala ang personal o virtual na presensya ni Duterte sa confirmation hearing matapos yan aprubahan ng Pre-Trial Chamber 1 ang kagustuhan niyang i-waive ang kanyang karapatan para dumalo sa pagdinig. Sa makatuwid, hindi haharap si Duterte sa lahat ng 4 na sesyon ng confirmation hearing. Bukod sa pagdinig para sa confirmation of charges, nakatakda rin sa February 27 ang hearing naman para sa review of detention ni Duterte. Alinsunod sa Rule 118 ng ICC Rules, kailangang magsagawa ng review of detention hearing kada taon pagkatapos ng initial appearance ng isang akusado sa kaso ni Duterte noong March 14, 2025 kung kailan siya naaresto at naidetene. Layo ng pagdinig na talakayin ang mga rason para i-justify ang pagpapatuloy ng detensyon ni Duterte. Kaugnay nito, noong February 23, nagsumite na ang defense ng dokumento para formal na hilingin na payagan si Duterte lumiban sa nasabing pagdinig. Ayon sa defense, nag-waive na rin si Duterte ng kanyang karapatan na dumalo sa annual hearing kaugnay ng kanyang pre-trial detention. Paliwanag ng defense, walang nakasaad sa ICC rules na kailangan ng attendance ng akusado sa nasabing pagdinig. Habang wala pang ganap na desisyon ang Pre-Trial Chamber 1, inilatag na ng korte ang schedule ng magiging pagdinig. Mayroong tig 20 minuto ang prosecution at defense para sa kanilang submissions habang mayroon namang 15 minuto ang kampo ng mga biktima. Para sa EuroTV News, Mila Yagin sumasaludo sa bawat Pilipino.